Guys, maglalagay na tayo ng ating kawayan. Okay, sangit pang okay. Lagyan natin yung kawayan natin. Ay, pagka na lang. Ha? Slide. Tulungan mo ako, be. Ha? Lagay tayo ng kawayan, guys. Dito natin isasabit ng fishnet natin. Okay. Saan ba to? Saan ba ito ilalagay? Okay. Dito natin ilagay. Saan ba dapat? Ano lang. Yung isa dito. Sa kanto. Clear. Dito natin lagay. Okay. Yan. Ayos na ito. Sakto dito. 1, 2. 1, 2. Okay. Nah. So ito pala yung ginawa kong fins. Fishnet lang ito, guys, na. Tapos yung poste niya kawayan. Yan. Medyo malapad-lapad na itong area na paglalagyan natin ng ating mga manok. So kunin mo natin itong kawayan dito, matitira lagyan natin doon. Okay, ayan. Ito naman. So malapad na itong area na ito, no? Siguro sa siguro 100 meters. Wala, siguro kulang-kulang 100 meters. Hindi, mga 50 lang to, guys, na 50 maliit lang to. So lalagay natin dito yung isa. Yan, para sa kurbada kasi liko ito. Yan, maglagay ng kurbada natin. Tapos sa dito so testar mo natin ito. Siguro dito sa may kanto ito mas maganda, mas malaki. Tapos kanto dito, ano, yan. So ang paglagay natin is medyo takilid. Yan. Para pag hinila ng net, hindi siya basta-basta tutumba kasi naka-side view siya. So, yup. Yan. Lagyan na natin. Natin yung iba. So maliit lang itong kawayan ko na nakuha. Nadagdagan na lang natin sa susunod. Kukuha pa ako dun sa area natin sa kabila. So
naghingi tayo ng kawayan. Kaya naman hingi pa tayo ulit. Ganyan na kayo. Ayan. Okay. Hindi ka na kung ano na. Ayan. Matigas tong kahoy. Ay, matigas tong lupa. Okay. So, saan yung isa? Ganito natin yung isa. Ano ba dapat to? Dito na lang to. Ano lang kasi kurbada ito. Mas matibay. Ito na lang ilagay natin dito. Yup. Isa is dito. Masyadong malayo yung distance niya. Sige lang. Lalagay lang tayo ulit na. Nakuha na tayo ng tingkuran. Yung lalagay niya ay tawag nito. Dadagdag natin na poste. Importante dito is yan natin ng temporaring poste. Paglagyan ng ating pagkapitan ng ating net para makapag-start na tayo sa pagpapagala ng ating mga manok. Dito pala yung net. Yan. Yung taas na. Siguro itong mga yung nabili kong net no guys no. Yung haba nito is, minsan is mga 40 meters ang haba. Pero yun sabi nila no, ang haba niya. Pero hindi ko lang alam kung sakto ba talaga 40 meters kasi yung iba mas maliit. Yun lang naman yung sinabi ng binilhan ko nung una na magbibinta ng ganito no? Sabi niya mga 40 meters to. So siguro ano naman natin alam na naman sukatin pa natin to. Diba? Basta importante kapaglagay na tayo ng ating snake. Ang hirap lang ito kasi nabubuhol. So pag bumili kayo ng ganito guys no, yung 3 piraso na 40 meters usually binibinta nila ng nasa 200 tatlong 40 meters. Yung talagang 40 meters to. Mura lang naman guys no, kasi naman maraming mga butas na, kasi ito yung reject na nila, hindi na nila pwedeng gamitin sa pangingisda to kasi marami pang butas. Gagamitin pa nila ito makakalusot na yung mga isda nila, sayang naman. Yan binibinta na lang nila sa atin para sa manukan. So yan, ayos na natin. Hirap mag-ayos. Yan natin dito. Inkan na dapat nagtrabahuin ko. Ay susapo. Kabiro ka man to.
nating nabili, diba? Ayan. Buhol-buhol na to. Ito. Buhol-buhol na ang isnid natin. Ano ba to? Ayan. So guys, bakit nga ba fish net yung ginagamit ko dito sa aking para sa bakod? May purpose kasi ako nito, so ang purpose ko nito para sa mga para sa protection ng ating mga alaga, kasi ito magaling ito lumambat ng ahas. Yan, ahas, saka mga palaka, kaya niya rin kunin, hindi nakakalusot yung mga palaka dito. Yung mga daga natin dito sila nakakalusot dito, kaya sa ating area na nandoon is very safety sila doon, kasi ganito yung gamit ko doon. Ni isa, hindi pa ako nawalan ng alaga doon na dahil sa kinain ng mga ahas, kinain ng mga daga, or kung ano-ano pang delikado sa ating mga alaga, Kaya gustong gusto ko talaga ilagay itong fish net. Malaki talagang tulong ng fish net guys, so sa kung sabihin natin pang matagalan, hindi naman talaga pang matagalan, pero at least habang wala pa tayong magandang budget, so pwede na ito, pwede na natin gamitin ito guys. Temporary na fence natin. Okay, dito sa atin natin konti. Sabit sabit agad kung meron mang sabit dito, sabit agad kasi masyadong malambot, kasi ito klase ng nylon na ginagamit nila, parang 0.5
0.4 ata to. 0.025. Hindi ko alam. Kalimutan ko. Basta itong ginagamit nila dito masyadong malambot, kaya pag pumasok yung mga ahas dito, naging nahuhuli sila, no? Minsan nakahuli ito ng dito banda na area. Ano kung nakitang patay na cobra dyan, namatay dahil sa sabit yung ulo niya sa lambat. So hindi na siya nakawala. Ikaw ba naman sabit yung ulo mo dyan? Wala ka namang kamay para pangtanggal eh. Talagang mamamatay ka na lang. Sobrang init po. Initan ko dyan. Ayan. Ang ganda na. So yung mga masira-sira dyan, no? Ayusin natin yan mamaya. So ito din lang na distribute muna para mamaya maayos natin. Mahirap kasing ayusin pag hindi na lagay ng temporary na ganito. Mahirap ayusin yung mga butas-butas. Mamaya ayusin natin. Ayos natin dito. Yan. Ayos natin dito. Okay. Sinabit ko dito guys. Mahaba pa. Meron pa siya. Ay, maliit nila pala. Meron mahaba siya sa kunti. Hindi pa tayo mag-extend pala dito. Hanggang dito na lang tayo. Kasi siya lang mahaba. Hanggang dito lang naman yung kailangan nating lagyan na lang. Yan. Nabubuhol talaga. Ano pag nasasabit sa mga may damo. Yan. Doon. Sabit dito. Putol na pala dito. Yan. Yung gagawin natin ngayon, yan, ating dudugtong ito. Itong lang natin ng simple lang para lang siya may dugtong. Ang problema yan po. Kasi dudublihin ko rin ito mamaya. Marami pa tayong stock doon. Yan. Gagawin natin, sasabit na natin dito sa taas para makita natin yung saan siya banda. Ayan. Okay. Kita natin kung saan hanggang yung putol. Okay. Simple lang, ganyan lang yung ginagawa ko guys. Inubuhol ko lang ng ganyan. Ayan. Ganyan maano. Hindi naman namiwersa yung manok pag nababangga dito eh. Lalo na pag hindi mo naman sila hindi mo sila hinahabol, hindi naman sila mamiwersa na pasukin ito o butasin. Kasi pag pumasok yung ulo nila or yung tuka lang nila, no, tinatanggal agad nila. Takot sila masabit yung kanilang tuka. Ganyan lang ang pagdugtong ko nito. Pero ito dudublin lang natin ito mamaya, no? Pakita ko sa inyo. Masyadong mataas. Ilalagay natin ito dito, mas mababa. Kasi iinatin pa natin ito doon. Punta tayo. Natin ito para mainat talaga, tsaka mas maganda siya ayusin pag mainat.
Ay, natanggal dun eh. Tanggal pala dito. Ayan natin siya dito. Ayan muna. Ayan. So, okay. Ayan. Dapat dito. Maabot siya dito sa ilalim. Ayan guys. Dapat lalapat siya sa lupa, no? Pero mahirapan yung mga gustong pumasok at saka gustong lumabas ng mga hindi natin inaasahan. So, yan. Yan lang. May mga butas na siya. Pero, for temporary reason, pwede na ito. Kasi, arrange lang naman ito ng mga manok. Tsaka, dudublihin ko pa naman ito eh. Yan. Maganda kasi pag doble, kasi at least yung butas na mayroong butas sa unang nilagay mo na net sa ikalawang sa pagdudubli mo is na yun, no? Matatapalan na niya. Yun lang, importante ng meron tayong padubli dito. Yan, ito na yun. Importante lalapat siya sa lupa rin. Yan kasi yung isang purpose din natin, no? Para hindi basta-basta makapasok yung mga ahas natin. Yan. Yan lang. Yan. So dito, so naputol naman siya dito. Ayan natin dito. Okay. Yes. So itong area pala na ito, dati pala itong lupa ng sakahan, no, ng palay. So nung huling pagtanim ko dito is nalugi kasi ako, lugi yung pagtanim ko ng palay dito. So ang ginawa ko is convert ko na sa nyugan kasi maliit yung income dito. Maliit lang din kasi itong area, no. Share ito na lupa sa side ng mama namin. So ako yung nagtanim, try kong tinamnan, no. So pagka harvest is lugi. So ayan, so ginawa ko, convert ko na lang to sa nyugan. Kasi wala talaga, hindi natin mapalabas yung kasi hindi rin kasi nakakapasok yung harvester dito, wala siyang daanan. So ang ginagawa dito is mano-mano na lang. Yung sabi natin tao na lang yung nagha-harvest dito. So kung bibili ka pa ng hire ka pa ng magha-harvest sa ating sa palayan mo dito, tapos ang bili lang is mura lang, hindi tayo makakabawi. So ang pag-isip ko, convert na lang natin sa palayan sa nyugan. Kaya yan, ito ginagawa natin siyang sa habang nag-aantay tayo ng lumaki itong mga tanim nating nyugan. Lalagay tayo ng hinging area dito. Kahit pa paano habang nag-aantay magagamit pa rin natin. Putol. Hirap.
baka dito putol yung tali. Importante talaga yung tali na hindi naputol. Ayan. Okay. Ayos. Ayan na yan. Natin dito. Ayan. So adjust natin. Atas natin konti. So dito sa area. Sa baba. Okay. Pwede na yan. Taas na ito. Ito isang itong ganitong taas ng net. Pwede na sana ito ano. Pero ang ginagawa ko, dinadubli ko. Nilalagyan ko pa ng dun sa taas niya area. Para sakali mang lumipad para kung may balak kung siyang lumipad ano, magdadalawang isip siya kasi baka akalain na mataas. Pero iba talaga pag hinabol-habol mo yung manok, talagang hindi na nila tatansyahin kung kaya ba nila o hindi. Talagang liliparin na lang nila ano. Ang daming butas guys. Ito yung mga kailangan nating saraduhan. Kahit na padublihan natin to, konti pa rin isa lang ito. Para konti na lang yung problema. Ayun, parang double protection yan na rin ito no. Okay. Naman tubul na naman. Yan, ayos. Ganda na. So, dapat lalapat siya sa baba. Ayan, sa may lupa. Ito naman. Siguro i-bilisan natin. Tapos word na lang natin tong video guys. Kasi ayusin natin ito. Mainit lang kayo manood. Okay. Ayan. So, medyo gumaganda na. Ayan. Maganda na yung ating finch. Finch pala. Finch. Finch. Capital E-F-E-N-C-E. Finch. Ayan. Okay guys, maganda na.
Ayan. Tapos na natin itong isa. Dadagdag tayo ng isa na ng fish net. Ayan, iwan doon. Isilayaw, Jeep Rocks. Charat. Uy, bakit lumilipad to? Yan. Ayos. Okay na guys. Okay. Okay pa sa alright. Saan dito? Meron pa naputol kasi dito eh. Naputol dito. Yan. Dubli oh. Saan na yung dubli ito? Yung dubli natin dito is ito yung putol natin. So ito yung idudubli natin, ano? Kukunin natin yung idudugtong natin. Retreat muna tayo kasi dyan na naman yung ulan. Sunod na naman guys. Salamat sa panonood.